What's up mga lods, mga kabutingting, kumusta? Matagal po tayong walang upload dito sa YouTube At back to basic tayo. Fish stunner. Medyo inaamag na, maalikabok na at matagal lang naka-stack dito. Akala ko tapos na ako sa mga ganitong tutorials, mga fish stunner Ito ay yung inverter fish stunner at akala ko tapos na ako sa mga ganitong tutorial, pero marami pa rin kasing nagko-comment sa aking mga video about fish stunner at sasagutin natin yung mga tanong nila. Unang-unang katanungan ay ano daw yung kadalasang sira ng mga ganitong inverter na fish stunner. Actually, ang nagpapagana dito ay itong transistor. Ito yung parang pinaka-power o nagsisilbing switch para gumana itong transformer ng inverter. So, kung may ganito kang fish stunner, ang kadalasang nasisira dito ay transistor. Sunod naman na tanong, bakit wala daw diode? Hindi na po ako naglagay ng diode. Yung diode ay protection din yon ng AC surge ng nitong transformer dahil sa pag-o-oscillate niya may AC o oscillate, may ibang kakaibang may spike na signal at yun din yung sumisira dito sa transistor natin minsan, pero madalang lang naman yon. Pero optional yon kung gusto mong lagyan ng diode dito sa may kanyang primary. Dito sa may kanyang papuntang collector, kung pwede din nalagyan mo ng diode. Pangatlong tanong, saan daw yung stick, yung positive negative ng rod? Ito po yung transformer. Yung transformer na to ay mayroong dalawang wire sa kanyang output. Sa kanyang output, eto na siya. Nag-series lang ako ng capacitor. Ayan kita ba? Medyo maliwanag kasi sa sikat ng araw. Pero nag-series lang ako ng capacitor. Ito na yung mapunta sa rod natin o net. Kahit saan dito sa dalawa po pwede. Okay? So back to basic tayo mga kabutingting. Ayan. Papaano nga ba gumawa ng fish stunner na ganito? Kung gusto nyo ng diagram, marami akong video na tungkol sa fish stunner na ganito, electronic type. I-search nyo lang dito sa aking, i-search nyo na lang, marami akong video dito sa aking channel, Jamiag TV. Ngayon, may mga nagtatanong din kung ilang ampere o ilang turns yung mga ito. Ngayon, dati-dati mga kabutingting, nagre-rewind ako nito. Kaya lang, nung nakita ko, ang dami ng available sa Shopee. So, kung gusto nyo nang gumawa ng ganito DIY na fish stunner, at ayun, kailangan nyo ng kanyang transformer, available na ito sa Shopee. Mamili ka kung ilang ampere. Ito ay nasa 3 ampere lang ito. Itong kanyang transformer. Ayun lang mga kabutingting Ngayon, ipapasilip natin ulit. Sabi ko nga kung kailangan nyo ng diagram nito, ay i-search nyo na lang dito sa aking YouTube channel, Jamiag TV. Marami akong gagawa sana ako ng diagram, kaya lang wala akong bond paper dito kasi dito ako sa trabaho kasi. Sa abot ng aking makakaya, i-explain ko ulit ito kung paano nga ba gawin. Ito po yung ating fish stunner at meron pong 4 na transistor. Connected po sila ng parallel. Kung ano po yung connection dito, ganun din yung connection sa kabila. Ngayon, ang transistor na ginamit ko dito ay C5198. Pwede rin gamitin ang D718.
Pwede ka rin gumamit ng MOSFET kung medyo marunong ka na sa electronics. Pero para sa mga baguhan, eto muna tayo sa C5198 o kaya D718. Okay. Pag tignan mo yung transistor na D718 o kaya D758, pag nakaharap sa'yo, yung unang paa niya, yun yung base, yung pangalawa, yun yung collector, at yung pangatlo, yun yung emitter. Ngayon, makikita nyo yung base, iisa ang connection nila, nakaparallel. Ganon din sa collector, iisa ang connection nila. Ganon din sa emitter. Gaya ng sabi ko, kung ano ang connection dito, yun din ang connection sa kabila. Mapunta na tayo dito sa transformer. Itong transformer, meron tayong tinatawag dito na primary at saka feedback. Kung na-order kayo sa Shopee, ganito ang darating na transformer sa inyo. Yung makapal, ito yung tinatawag nating primary. Yung mas manipis na wire, ayun o, yun yung tinatawag nating feedback. Kung ano yung position ng primary, yun din yung position ng rewind ng feedback. Meron din siyang, ayan, ito yung isang terminal, center tap, at isang terminal. Ganon din yung feedback. Meron din siyang isang terminal, meron din siyang center tap, ngayon o, at saka other side ng terminal. Ayun. Okay. So itong feedback, itong isang paa ng itong isang terminal ng transformer ng primary, yung makapal, konektado siya ngayon sa collector. Ganon din sa kabila. Nakakabit siya sa collector. Etong center tap, eto na po yung magsisilbing positive. Papunta na sa positive ng battery. Dito ka na rin maglalagay ng switch. Okay, basic na lang yun, paglagay ng switch. Ngayon, ito naman primary, yung mas manipis, yung isang terminal niya pupunta dito sa base. Ganoon din yung isang terminal niya pumunta dito sa base. Ayan o. Mapansin nyo mga kabuting, pinag-X ko siya. Hindi katulad dito na naka-phase o in phase. Yan o. Yung sa feedback, pinag-X ko, yung nandito, dito napunta. At yung dito napunta. Parang nag-X. Okay lang yon. Ngayon, yung makikita nyo, yung center tap ng feedback, merong wire, pumunta dito sa resistor. Resistor ito na 10 watts. 25 ohms ang value nito. Pwede kayong gumamit ng 25 ohms up to 50 ohms. Pero ang available sa akin ay 25 ohms, 10 watts. Huwag kayong gagamit ng 5 watts kasi mag-iinit. Okay, so yung center tap ng feedback, nag-series tayo ng resistor, papunta dito sa center tap ng primary ng ating transformer. Okay. Ayun. Ngayon, eto na yung positive mo, eto na rin yung negative mo, emitter. Ito na yung negative, mapunta sa battery. O, emitter, magkakonektado. Yung emitter dito, banda, at saka emitter dito, banda, magkakonektado. Ito na yung negative, mapuntang battery. Ngayon, punta naman tayo sa output ng transformer. Itong output ng transformer may dalawang terminal. May dalawang terminal. Ito na yun oh. Ito na yun. Ito na ngayon yung pupunta sa rad o net natin. Kahit alin dito ang rad at saka net, okay lang. Basta ito na yung mapunta sa rad natin. Stick at saka net, andi dito na. Nag-series lang ako ng capacitor. Ayun oh. Nag-series lang ako ng capacitor. Ito ay capacitor ng electric fan. Pwede ang ilagay nyo dito hanggang 3 UF, 4 UF. Ito medyo mababa yung kanyang UF.
So, trial and error lang naman yun. Okay? At gaya ng sabi ko, kung gusto nyong gumawa ng ganito o mag-DIY, po pwede nyong pagkakitaan. Pero kung ano lang, kung gamitin nyo lang na pang personal at wala na kayong balak gumawa, bili na lang kayo ng ganito. Available na sa Shopee. Buo na siya. Kung gusto mong mag-DIY para kahit naman pa paano po pwede kang magbenta sa mga gustong bibili. Ayun, available lahat sa Shopee to. Kung hindi mo pa naintindihan o kung gusto mo pa ng mas malalim, marami akong video na ganito dito sa aking YouTube channel, Jamiag TV, about fish stunner. Marami. Okay? Po pwede sana nating testing nito, kaya lang maliit itong battery natin. Pero po pwede naman, kaya lang hindi natin mapa-spark ng husto. Gawa ng medyo lobot na rin ata to, at saka maliit lang. Ito na rin yung negative. Ikabit nyo sa negative ng battery. Pagka ilagay nyo sa battery, ayun pag wala kayong marinig na oscillator na ganun, ibig sabihin hindi gumagana yung fish stunner ninyo. So anong gawin? Baliktarin nyo lang yun. Eto, dapat naka-X siya. Pag hindi naka-X yan, hindi mag-o-oscillate. Ayan.